Karapatang mabuhay. Ito ang pinakamataas na antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi mapapakinabangan ng tao ang ibang karapatan. Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. Ito ay ang iyong karapatan upang mamili ng reliyon. Hindi maaaring maging hadlang ang pagpili ng reliyon sa iyong trabaho o kumpanyang kinabibilangan. Karapatan makapag-aral. Ito ay isang mahalagang karapatan na dapat ipaglaban ng bawat tao. Ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng tao, lipunan at ekonomiya. Ang lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng kaalaman na kailangan nila upang mabuhay. Karapatan sa pribadong ari-arian. Kailangan ng taong mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo at nakikipagbahagi sa lipunan. Okay na ba yung bayad nila? Opo. Ito po ang litrato. Yung kontrata. Ayos na po lahat ng mga dokumento at mga papel. May pirmahan na lang. Karapatang ipaglaban ang sarili ay tumutukoy sa karapatan ng isang tao na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa anumang uri ng pananakit o pang-aabuso. Ito ay isang mahalagang karapatan na nakabatay sa prinsipyo ng self-defense. Ano na naman to? Ang lakas mong mambabae! Tatlo na yung anak mo! Langarap ka lang naman sabihin naman din yan. Ang lakas ng loob mo, saktan ako? Walang iyang babayan. Di mo na ako pwede saktan ulit! Wala kang karapatan kahit saan ko
Ang karapatan pumunta sa ibang lugar ay tinatawag na karapatan sa kalayaan sa paglalakbay. Ito ay isang pangunahing karapatang pantao na nakaasad sa Universal Declaration of Human Rights. Ang karapatan na ito ay nagbibigay daan sa mga tao na maglakbay ng malaya at ligtas sa loob at labas ng kanilang bansa. Karapatan dapat ipaglaban at hindi abusuin para sa mas maayos at makatarungang kinabukasan.